So, explain ko sa inyo yung realidad ng buhay. So, pwede nyo rin itong gamitin, no? So, ano ba yung reality ng buhay? Kung ang salary mo, 10,000 per month ka, okay? Kung ikaw, single ka, at kumikita ka ng 10,000 per month, ano ba yung buhay mo? Pwede ka bang maging mayaman sa 10,000 per month? Okay, sagutin natin yan. Pag kumikita ka ng 10,000 per month, syempre, kumakain ka, hindi ka naman nakikikain, no? So, pag 100 pesos a day, kasya na ba yun? Kung kasya na yung 100 pesos per day, yung iba hindi. Kasi yung 100 pesos, isang kainan lang yun sa Jollibee o McDonald's. So, sabihin na natin na pagkasyahin mo na lang, manghihingi ka na ng sabaw pag kulang yung pera mo. So, sa loob ng 30 days, ang pagkain mo, 3,000. So, minus 3,000 na agad dun sa sweldo mo na 10,000. So, transpo, hindi naman na naglalakad ka lang, no? Siyempre, nagtatranspo ka rin. Hindi naman na pwedeng pag wala ka ng pera, mag-rollerblades ka na lang. Hindi naman pwede yun. So, magkano? 100 isang araw. Kasya na ba yun? Kasya na siguro. Pag kasya yun natin, pag di kasya, maglakad ka. So, 2,000 per month. So, minus na ulit. So, electricity, water, rent. So, electricity, tubig, renta sa bahay, pag samasamahin natin, sabihin natin 3,000 na lang yan. So, napakababa niyan. Okay? 1,000, toiletries, yung mga pampaganda, pampalik, sabon, yan, lahat. Alam naman natin, siguro lahat tayo naliligo. So, yan. Bawas na rin yung load. Siguro, naglo-load din tayo, hindi naman tayo nakikitext lang, di ba? So, ibawas mo lahat yan, matitira sa'yo, 500. Okay? So, isipin mo, nagpakapagod ka isang buwan, natira sa'yo 500. Ito malupit. Nag-aral ka ng elementary, 6 years. Nag-aral ka ng high school, 4 years. Nag-aral ka ng college, 4 years. Nag-review ka 1 year. 15 years kang nagpakapagod, nagpakahirap, nag-aral, nagsunog ng kilay para kumita ng 500. Sad to say, totoo yan. Bakit? Bakit ka ba kumakain? Siyempre, para pagpasok mo sa trabaho mo, malakas ka. Bakit ka nagtatranspo? Dahil dun sa trabaho mo, para makapunta ka dun. At ang malupit yan, bakit ka naliligo? Alam mo, pagpunta mo doon, mababaho mo. Sisanting ka ng boss mo. So, ibig sabihin, 15 years ka napakapagod, nagpakahirap para kumita ng 500. At ang malupit yan, ilang taon bago kumita ng 1,000,000 sa 500. Diba? 100 years plus pa yan. 166 yata. So, ibig sabihin, malabo talaga para kumita ka ng 1,000,000. Kung simpleng, empleyado ka lang. So, makikita mo dito, 15 years ka nagpakapagod pa hirap, kumita ka ng 500, pero yung katulong, magkano kita? Yung katulong, kumikita ng 3,000 sa isang buwan. Yung katulong ba na nagbabayad ng pagkain, ng kuryente, ng transport, ng electricity, ng tubig? Hindi. Libre lahat. Ibig sabihin, yung 3,000 niya, nasa bulsa niya na. Ang maganda nito, tatanungin ko kayo, sino mas matalino? Yung katulong na hindi nag-aral, kumikita ng 3,000, o yung isang graduate na kumikita ng 10,000 per month, ang natitira 500 lang? Yung kumikita ng 500, o yung katulong na kumikita ng 3,000 nasa bulsa niya na? Sino? So, makikita natin, katulong. So, ano dapat gawin natin ngayon? Katulong. So, hindi naman. Mag-aim global ka. Kaya namin tinuturo yung aim global, another source of income. So, yan. So, gets na? So, once again, Marcel Labet.